Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw nito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, kung ang pet project ng Administrasyong Marcos Jr., yung pamimigay ng ayuda. Dahil grabe ang ating mga kongresista ngayon. Kahit hindi nagre-request ang DSWD, nako, nilalagyan nila ng billions of pundo ang national budget. Example, yung AKAP, ayuda para sa mga kapuspalan. This year is 26.7 billion ang inilagay ng mga kongresista na walang kaalam-alam ang mga taga-DSWD. So, kita mo talaga yung kanilang puso na tumulong nga sa mga mahirap. Kasi ayuda eh. Ang tanong, yan bang pamimigay ng ayuda ay nakatulong ba sa pag-ahon sa kahirapan? Yung ayuda na yan ba nakatulong ba para mahibsan ang kagutom ng mga nasa laylayan? Ako, kung pasagutin mang administrasyon ng DSW, sabi niya, yes, nakatulong. But ito ang katotohanan, scientific survey na magsasabi na hindi nakatulong. Kung sa malaking bukol ang administrasyong ito na despite sa billions of pesos na ginagastos pag mamimigay ng ayuda, lalong tumitindi ang kagutom, lalong tumitindi ang kahirapan ng Pilipino. Ito po yung survey ng SWS, latest survey, third quarter. It was conducted September 14 to 23. Ito po is a non-commissioned survey. Walang nagbayad. Public service lang ito ng SWS para makita kung ano talaga ang kalagayan ng yung quality of life ng mga Pilipinos. So, for third quarter of this year, ito na, tumaas ang bilang ng mga nagugutom na mga Pilipino. Among those surveyed, 22.9% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger at least once within a period of 3 months. Wala talagang makain. Involuntary. 22.9%. At sabi ng SWS, ito na po ang pinakamataas na hunger incidence mula nung nagkaroon tayo ng COVID-19. Nagka-lockdown tayo noong March, if I'm not mistaken. March, nagsimula ang lockdown. Wala nang makabiyahe, wala nang makatrabaho. Ay, grabing gutom. Kaya yung survey ng SWS noong September of 2020, 30.7% ang nagsabi na nakaranas sila ng involuntary hunger. And that's understandable dahil lockdown ngayon, wala namang lockdown. Totally recovered na tayo sa pandemic. Bakit ganyan pa rin? Ito na yung pinakamataas na level ng hunger, sabi ng SWS. At ikumpara nung
June of 2024, tumaas. Kasi nung June of 2024, 17.6% ang nagsabi na nakaranas sila, wala silang makain at least once in a period of 3 months. So, ano ibig sabihin nun? Dumarami ang nagugutom na pamilyang Pilipino. Yan ang ibig sabihin. So, balik tayo sa tanong. Nakatulong ba ang ayuda? Kung sa politika, ibang bagay yan. Kailan kung sa quality of life ng mga Pilipino, the SWS survey, hindi mo yan ma-question. Very credible ang SWS. Dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Okay, so, ang annual hunger average noong 2023 is only 10.7%. So, hindi pa masyado malala. Kailan, ito na ngayon, September of first 3 quarters of 2024. January to September, tumaas 18.2% ang average hunger. So, from 10% to 18%, nakikita mo yung dumarami ang nagugutom na mga Pilipino. Saan ang pinakamalaking gutom sa Mindanao? Among those surveyed is 30.7% sa mga taga Mindanao naka-experience ng involuntary hunger. And I can attest to that dahil nandito ako sa Mindanao. Yung tinutulungan natin na Talaan Big Tribe, isang tribo lang yan at isang community lang yung napasukan natin. Eh, ang daming tribo dito sa Mindanao. Sa Bukidnon lang, there are 7 tribes sa Bukidnon. At nakita ko yung kalagayan nila, maraming naghihirap. So, ito pong, salamat po sa ating partnership dito sa channel, sa panunood nyo sa ating mga videos, nagkakaroon tayo ng income, na itutulong natin ito sa tent city, yung tinutulungan natin. So, mula nung nakapagtanim sila ng sayote, at least meron na silang income, kahit maliit pa lang. At least, nakakabili na sila ng bigas, kung hindi man everyday, at least sa isang linggo, nakakabenta sila, nakakakain na ng bigas. So, ang mga anak nila, yung mga estudyante, 62 school children, binibigyan natin ng libreng baon, yung pananghalian lang. Kasi, ang hirap yung magpunta ka sa eskwela na kumukuloan siya. So, yun. Kitang-kita ko, hirap na hirap ang mga tao sa bundok. Kaya, sana matotoo yung sinasabi ng gobyerno, yung kadiwa, na nagbebenta sila sa mga poorest of the poor, indigents, katutubo, 29 pesos per kilo. Nako, ang laking tulong nun. O kaya kahit yung 43 na lang, yung sinasabi ng kadiwa. Kaya lang, ang tagal ko nang naghanap ng kadiwa store, hindi pa ako nakahanap ng kadiwa. Mula nung umupo ang administrasyon ito, never ako nakakita ng kadiwa. Sana darating ang panahon, makakahanap ako ng kadiwa store at makabili ng tig 29. Para sa mga katutubo, 29 or 43. Maligaya na po kami. Kasi ang binibili nating bigas para sa mga estudyante, 50 pesos per kilo. So malaking bagay na yun, yung maka 29 sana tayo. Balik tayo sa kagutom, kahirapan. Mindanao, 30.7% nagsabing gutom sila. Tumaas ito noong June of this year, 15.7% lang ang nagugutom sa Mindanao. Halos na doble. Sa Visayas, halos na doble rin. September this year, 26.0% nagsabing gutom. Noong June, 13.7%, na doble. Ano po? Mahirap po ang buhay sa Visayas at Mindanao. Mas okay sa Metro Manila dahil 21.7% lang ang nagsabing gutom.
Mas okay sa Balance Luzon dahil 18.1% lang nagsabing gutom. So, average is 22.9%. Yan po yung sinasabi kong bukol. Na yung ayuda kasi, band-aid solution yan eh. Mayroon akong kaibigang pastor sa Agusan del Sur, Pastor Tommy. Sabi niya, post niya, ang mga kugihan, yung mga nagtatrabaho, binubuhisan. Ang mga pobre, inaayudahan. Natututo sila maging tapulan. Tinuturoan daw na maging tamad ang mga pobre kasi ang dami nilang matatanggap eh. Mga porpis sila, no? Kakatanggap na sila. Monthly ba o quarterly. Maliban sa porpis, makakatanggap pa sila sa AIX. Ano yung AIX? Assistance to Individuals in Crisis Situation. Every 3 months. Makatanggap na naman yan. Makakatanggap sila sa AKAP. Ayuda alang sa kapuspalad pangkabuhayan. Makakatanggap sila sa CARD. Ano yung CARD? Cash Assistance and Rice Distribution. Marami pa. Ang daming programa nakapaloob dyan sa DSWD. Puro sa ayuda. Ito, dapat sa sunod na survey ng SWS, kung talagang gumagana yung ayuda, dapat bababa yung bilang ng mga nagugutom. So, good luck sa ayuda ng ating gobyerno.